May gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagsunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Ako nagampo nga naamo sa may palawas o niya nakapahalunan na sad mo samtang ato nga i-review o tun-an ang ato nga lesson sugod sa Sabado sa gabi o hangtod nga gabi una. Sa dili pa kita mo padayon atong iduko atong ulo sa pagampo. Ginoo amo nga gihangyo nga imong balaan nga presensya aniya sa amo nga taliwala. Tuwa sa mga kahigalaan, mga kaigsuunan o mga kapaglaom nga karon nagapakiguban sa pagtuon sa takna sa pagtuon sa lesson niini nga si Manaha. Akong giampo Ginoo nga imuming tagaan gayud sa kalam aron amo ning masabtan. Salamat sa pagtubag sa among pagampo. We ask in the name of Jesus our Lord and Savior. Amen. So dinhi natak sa ato nga lesson karon og naguluhan more testimonies about Jesus. So dugang pang pagpamatuod mahitungod ni Ginoong Hesus. Unya ang ato nga key text atong makita sa John chapter 12 verse 32. Og ako ning basahon. And I, if I lifted up from the earth, will draw all people to myself. Si Jesus gyud ang nag-ingon ani nga kung siya i-lifted na, so siya imukayab na diya sa kalibutan ang tanan nga mga tao muduol nga kaniya. Now, will draw all people to myself. So this is the message of Jesus nga ihang gisulti siya mga disciples. So gato po nasaksihan yun po, no? Nga sa diha nga si Jesus gilansang sa cross o sa diha nga mikayab na siya unya gisugo niya ang mga disciples dayon niyang kayab gisugo niya ang mga disciples nga moadto sa tibok nga kalibutan magwali magsaksi mahitungod kaniya og mao na nga daghan na kaayo ang mga Christians karon sa tibok nga kalibutan tungod niini nga pagmensahe sa iyang makatawhan nagapanghimatuod mahitungod ni Ginoong Hesus nga gipadala dinhi sa kalibutan nga moy atong Ginoo nga pinaagi kaniya makabaton kita og kaluwasan. So so mo ni ang teksto. And I, si Jesus ningon kun ako, I'll be lifted up from the earth will draw all people to myself. Now sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan naghimo siya og daghan nga mga ilhanan, naghatag siya og daghan kaayong mga miracles tungod sa katuyuan nga ato unta nga makita o makita unta sa mga katawhan nga siya gayud mao ang Mesiyas, nga siya gayud mao ang the incarnate Son of God nga gisaad nga mao ang Mesiyas nga moani sa kalibutan aron muluwas sa iyahang mga katawhan gikan sa pagkahulog sa pagpakasala. So, sa bibuhat ni Ginoong Hesus, kini mga miracles nga ito makita sa mapananglitan sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka buta dito sa Bethesda Pool, katong 5,000 ka mga tao nga iyang gipakaon, and also the resurrection of Lazarus, and all other miracles nga na-record usab sa book of the Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, dayon si John. So ato makita nga, these are all kanang evidence pointing that Jesus is the Messiah. And when Jesus has claimed that He is the Messiah, that He is the incarnate Son of God, iyan ning gibak-apan makaigsunan og aksyon. Dili lang kay words, nga nag-ingon siya nga He is the Messiah. But Jesus also back up with words to prove sa iyang gisulti nga indeed siya gyud ang Messiah, siya gyud ang the Son of God nga gipadala dinhi sa kalibutan. So kung ato guni siyang tan-awon, dili na gyud ta angay magduha-duha on the identity of who Jesus is. Kaya siya mismo nagpadayag. Unya, ang mga tinun-an pod niya nagpadayag, ang mga tao pod nga nakikita sa iyang mga miracles nga gihimo, nagpadayag nga si Jesus gyud, mao gyud ang Messiah, o wala na kitay angay kaduha-duhaan ini.
og magpasalamat ta kay we are among the people who believe that Jesus is the Son of God. Kay daghan magud pong mga tao, of course, ang population sa tibok nga kalibutan is more than 7 billion, and how many Christians? Maybe mga more than 1 billion or maybe about 2 billion. So, dapat dako gyud kaayo nga portion sa mga katawhan nga wala pa gyud makahibalo sa gospel about Jesus. So that is why the church is doing its part to do the mission of Christ nga iyang gisangon sa church, nga ang tanan yun nga makatawhan, tanan yun nga nasod, tanan nga rasa, tanan nga mga ethnic group, mahibalog yun sila sa pulong sa Ginoo. And we are now the witness of God to the world. So the church, example, our church is now preaching to the media platform, through public effort, through giving of mga books nato, mga tetrados, para nga we can witness of Christ. Now, ang atong lesson, na-focus ni siya about John, na binadinhi sa adlaw nga Sunday, about the testimony of John. Sa ito pa, ato namang nadunggan ang unang testimony ni John about Jesus, pero din sa ato karon nga lesson, gisubli na sad, nga gipasantop nga si John naghatag og testimony pag-usab. Og kining yang testimony nga gihatag nga I think sa makadaghan ato naning nabasa, usahay po na palakbitan nato pagpasantop, pero ning gabi una mo gyud ni ang gihatagan og dako nga emphasis. The John the Baptist testified again. So iyang gisubli nga naghatag siya og testimony nga si Jesus is really the Son of God, that Jesus is really the Messiah. Unya, iyang gisultihan ang mga tao, lakip na ang mga followers ni John, nga si Jesus gyud mao gyud ang Messiah. So, this is what we are going to consider tonight, especially diri sa adlaw nga Sunday, that John the Baptist has testified again. Of course, si John sa ato nang natun-an, ang role ni John, siya ra gyud ang gipauna sa Ginoo, unya siya gyud ang mag-andam sa dalan sa Ginoo aron pag-abot ni Jesus ang mga tao ma-ready na sa pag-abot ni Jesus nga mudawat sila ni Jesus as the Christ, because John was sent ahead by God nga muandam sa pag-abot ni Ginoong Hesus. So mura ba siya og kanang errand, or mura ba siya og maingon nato nga sulugoon nga gipauna siya daan, gipa-announce siya daan nga naa moabot ang hari, and this is exactly what John is doing. Nga si John was sent ahead by God para nga mo-preparar siya sa mga tao who is the one preaching in the wilderness about the coming of Christ. Muna nga si John, iyahang wali dito sa kamingawan nga repent, maghinulsol kamo sa inyong mga sala ug mubalik kita ngadto sa Ginoo. And he was pointing to Jesus, who is the Messiah, who is the Lamb of God, nga ang mga tao musalig ug mudawat ni Jesus as the Lord and Savior. So now dire sa ato nga Sunday, si John nag-witness pag-usab through his disciples. Dito na gyud siya sa mga disciples. Nagwali man siya sa mga tao. Pero John was witnessing to his disciple about Jesus. O tungod sa iyang pag-witness about Jesus, sa ato nga nakita, si Andrew, si Juan, si Pedro, si Felipe, o si Nathaniel, nahimo nga mga disciple ni Jesus. Imagine, si John, kining mga tawhana, iyahaning nga mga disciple kaniadto. Iyahaning mga followers kaniadto. Pero tungod sa pag-witness ni John, nga si Jesus mo ang Messiah, si Jesus mo ang kordero sa Ginoo, ang nahitabok, ang iyang mga disciple, nga iyang mga followers, nibalhin ngadto kang Ginoong Hesus. Nibalhin hinoon sila. So,
imong makita din nga, John was very effective sa iyahang pag-prepare sa dalan sa Ginoo, kay pag-abot ni Jesus, ang iha pagani nga mga disciples, mibiya kaniya og misunod ngadto ni Ginoong Hesus. So, ato ni nga nakita nga epektibo si John sa iyang pag-andam sa dalan sa Ginoo. Kay bisan pa ang iyang mga disciples ni sunod ngadto sa Ginoo. Now, there is ato nga lesson, gisulti din nga a dispute arose between John the Baptist disciple and named Jews about purification. Kanabang paghinlo sa ilahang nga kaugalingon. Likely a question over the efficacy of baptism. So, most likely, ang issue nila about baptism, which is recorded in Mark chapter 1, verse 4 and 5, nga ang mga disciple ni John, nag-question sila. Iingon sila John, na amay nagpamautismo dito sa pikas nga tampi. So, now si John was baptizing, and his disciples has also been baptizing. Unya, now there is also another group nga naghimo pod og pamautismo. There is atong lesson, interestingly, when his disciple come to John, no doubt to resolve the question, they bring up Jesus saying he is baptizing and all are going to him. It's John. Si Jesus nga imong gibautismohan. Tuwa dito sa pikas tampi. Unya, uban siya mga disciples, but not really Jesus nagbautismo, but the disciples of Jesus. Nagapamautismo sila dito, o daghan pod kayo ang ilang gipang bautismohan. So, atong makita din nga, there is this, matawag nato o siguro professional jealousy. Kay, imagine, sila mo'y una nagapamautismo, daghan na noon nila nga ilang gibautismohan, unya karon si Jesus o ang iyang mga disciples, naghimo na sa doog pagpamautismo. So, ato makita karon unsa ang response ni John. It is not hard to read between lines, they are jealous of Jesus. Jealousy for their master and jealousy for themselves as well. So, nag-jealous na ni Jesus, unya jealousy po para sa ilang nga master, nga, oy, gikuha man ang imuhang murag honor, tuwa naman hinoon dito. So, unya, of course, para po sa ilang nga kaugalingon. So, there is this jealousy. Now, atong makita si John, giun siya niya pag-remind ang iyang mga disciple. Ingon siya, instead, he reminds his disciple that he never claimed to be the Christ. Yang gi-remind niya ang mga disciple, dili biya ko si Kristo, ha? On the contrary, he came to point toward him. Kaya si John noon, iyang gitudlo, nga naay Jesus, nga si Jesus mo ang Messiah. Ang iyang role is to prepare the way for him to be a witness about him. So iyang gi-clear, dili biya ko ang Mesias. Ang akong role, maulang ang mutudlo ninyo sa Mesias. Mora niya nga akong role, ug magsaksi ko, mahitungod kaniya. So now, atong makita, diri si John, nga si John, nagpaubo sa iya nga kaugalingon. Iya, nagpaubo siya. Pwede man siguro to nga, iya na lang ang kunon nga siya ang Mesias. Ha? Pwede man siguro niya nga, ang tension between the followers of Christ o ang iyang mga followers, siguro po dito niyang kargahan aron magubot yun. Pero ato makita nga si John was obedient sa commission nga gihatag sa Ginoo sa iya just to prepare the way of the Lord, just to prepare the way of the coming of Jesus, just a witness about Jesus nga ang mga tao dili na malibog who is this Jesus, kay si John naghatag og pagpamatuod. So, ato nga makita nga John, in this context, atong makita nga si John has testified again. Iyag yung gipamatuod pag-usab, mga followers, ako mga disipulo, remember my role is only to point the people to Jesus, to point you to Jesus, to point you to the Messiah. And
Ato nga makita si John, nga si John in this case has given a clear example of a person who is humble enough nga mo follow lang yun siya sa rule nga gihatag sa Ginoo kanya just to prepare the way of the Lord. Muna nga sa ato nga Sunday nga lesson, gisulti dinhi humility of soul, kanang mapainubsanon nga kalag. Unsa ka kita mga hinigugma ko nga mga kapaglaom. Doon na ba pughatay usa ka mapainubsanon nga kalag, usa ka mapainubsanon nga kasing-kasing, usa ka mapainubsanon nga espiritu. Example no, kung naata sa usa ka church, are you humble enough kung naay mga younger nga mga members sa church nga ni rise up na pod sila unya angay na pod sila hatagan og responsibilidad unya kita mga edad-edarana mura og dili ta ka willing atong ihatag nila ang responsibilidad. So this is just like Jesus and John the Baptist. Nga si John the Baptist just preparing the way of Jesus. And it could happen also sa church nato nga ang mga edad-edaran nagbansay sa atong mga young people and on the right time ang ato nga mga younger generation mahatagan og responsibilidad sa pagdumala sa iglesia. But sometimes in our church usay ang ato nga mga pangulo sa church og dili na mailik problema tanok pero ato ning hatagan og panag-ingnan nga si John wala na niya gi-consider nga magpabilin siya nga siya mo ang ma-highlight kundili ni take ra gyud siya siyang role nga pag-abot ni Jesus iyang i-endorse ang iyang mga disciples ni Jesus, iyang i-endorse ang mga nagtuo nga kaniya nga moadto ni Jesus because in Jesus alone makabaton kita og kaluwasan. So this is how John played his role. He was humble enough to point the people to Jesus. Yang gidala ang mga tao ba? Yang giganoy ngadto kang Jesus. Wala niya kwaa ang honor. Muna nga, beyond setong the lesson, in words that shows John's true greatness, he says, sa pulong kuno nga si John atong makita nga kana kunong usa siya ka great, usa siya ka dako nga tao, usa siya ka mainila nga tao. Sa iya nga pag-ingon, he must increase. Ako mo ubos, but I must decrease. He must increase. Si Jesus mo increase. Og niingon siya, but I must decrease. So sa wala pa si Jesus, siya ang star. Sa wala pa si Jesus, o sa ito pa, murag siya ang sikat, murag center of attraction. Pero pag abot ni Jesus, ningon siya, he must increase and I must decrease. O ako, mupaubos na. This is the greatness of John the Baptist. Muna nga si John gitawag gisuluhan sa itong lesson, humility of soul. John the Baptist testified again. So nindot nok, nakapamatuod na siya sa niagi nga about Jesus, nga si Jesus is the Messiah. But again, iyan nasan nga gisubli pag sulti sa diha nga there is seemingly jealousy, there is seemingly competition about the group of the disciples of Jesus and John disciples. So again, gipamatuod ni John, dili nato na sila awayon, o sa ato pa na, dili nato na sila kontrahon. O remember, ang akong role nagtudlo mahitungod sa Mesiyas. And actually, atong tanaon, ang role yun ni John, gipos sa niya ang mga tao, at tumutanan ni Jesus. Si John wala nagpadako siya nga kaugalingon. Ug mao na ang nindot nga ato pong makuhaan og lesson
nga if only we can also be humble. Pagkanindot kayo, kay daghang mga instances sa ato nga kinabuhi, usahay dili ta makahambol sa ato nga kaugalingon, so makahimo ni siya og dako kay nga problema. Naman gani igoy mga tao nga sa ilang vocabulary, walay vocabulary nila nga nabutang nga sorry. So dili sila pwede mga og pasaylo kay wala sa ilang vocabulary nga sorry. But as a believer of God, a believer of Jesus, disciples of Jesus, we must include it in our vocabulary to feel sorry and to really express the word sorry kung mapakyas yun ta, because we are just human being. And by doing that, makaigsunan, then the Spirit of Christ, the likeness of Christ can be seen in our lives if we know how to humble ourselves. So John, by pointing his disciple to Jesus, by pointing his people to Jesus, sa iyang pagbadlong siya mga disciples nga dili ta magjilos ngadto sa mga disciple ni Jesus, John was showing an example of humility. Nga my time is up, Jesus must increase, I must decrease, and all for the glory of God. Ingon na mga hinigugma ko nga mga kaigsunan. So, dirita sa adlaw nga Monday, a new understanding of the Messiah. Bag-o kuno nga pagsabot sa Messiah. Sa atong mga lesson nga nagian, atong pagsugod jud sa atong nga lesson o bisan pa sa niagi nga mga semana, because we've been talking about the messiahship of Jesus, nga gisulat ni John. Ato nang nakita ni nga ang mga pangunahuna gyud sa mga Hudiyo lahi gyud kayo sa ilahang understanding about the Messiah. As we have discussed that and we have talked that many times, nga ang mga Diyos na gunahuna gyud sila nga ang Messiah moabot in a kingly manner. Unya, kining ilang problema nga under sila sa Roman Empire, masulbad ni, nga mahimo na silang gawas nun, and they have been thinking that Jesus will gather them. Nya si Jesus, mahimo nilang pangulo, and they will make a revolution against the Roman government aron mahimo silang free. Now, mauni jud ang ilang nasa ilang mindset. Gunahuna, Jesus will establish a kingly position diri sa kalibutan, o paggahom ni Ginoong Hesus sa kalibutan, everyone og tibuok nga kalibutan masubject sa kingly leadership of Jesus. Mo gyud na ang ilahang gunahuna, kay murag gunahuna man gud nila nga political ang messiahship moabot ris kalibutan. Of course, siguro di po nato mamahay tungod kay niining panahon na they are under the Roman government. Gusto po sila gyud nga makalingkawas. We really do not know exactly unsay nahitabo nga dito, but there is a possibility nga they are suppressed by the Roman soldiers sa pagdumala dito. So, muna nga gusto gyud sila nga mahimo nga gawas nun. They want to have an independent, or maybe with the Messiah, gusto nila nga sila na po ang maghari sa tibok ng kalibutan. And that is why when Jesus has performed miracle, ipakaon niya ang mga tao, itong 5,000 ka mga tao, and there was also that event, nga murag 4,000 pud ka tao ang ipakaon niya, ipakaon og tinapay. So atong makita diri nga ilang nakita nga, uy, gwapo ni, kay watay problema, kay og mugubat biyatak. Kinahanglan tag pagkaon, magmiracle lang si Jesus, wala na tay problema. Unya, ilang nakita nga si Jesus nagpangayo mga masakiton. So there was that attempt by the people nga si Jesus ilag yung himuon nga king. And of course, atong hibalaan nga si Jesus sa iyang nakita na nga mao nga panghuna-una sa mga tao, nilakaw si Jesus, no? He deserted himself, niadto siya dito sa kamingawan,
aron mo distansya sa mga katawhan. Kay ang una sa mga tao, now we have a person nga makahatag na itong pagkaon. Now we have the person who can do a lot of miracle. Ug siya may atong malider, wala na tayong problema. Now John, si John, ang gidalan na ni John nga panghuna-huna, iyang gi-correct. Actually, gi-correct niya ang mga panghuna-huna sa mga Hudiyo ni adto nga panahona. Iyang gisultihan ang mga tao nga ang Mesias is the Lamb of God who will come to the world og siya mohatag sa iyang kinabuhi as ingon nga usa ka Lamb of God nga mo-sacrifice iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. So you see, the Messiah nga ipadla din sa kalibutan, ang iyang role aron iyang pangitaon o luwason ang mga katawhan o niya iyang iula ang iyang kinabuhi, iyang ihalad ang iyang kaugalingon as the Lamb of God para sa kaluwasan sa tao. Pero ang unahuna sa mga Hudiyo o sa majority sa mga Hudiyo nga moani si Jesus with a kingly power and authority to overthrow the Roman Empire. So lahi kayo. Lahi kayo. And here John is re-educating the people. Si John iyang ipasantop sa mga tao, that is wrong nga understanding about the Messiah because Jesus is the Lamb of God. Jesus niani siya dinhi aron sa katuyuan nga iyang ihatag ang kinabuhi alang sa ato nga kaluwasan. So duha ka diferensya nga mga panghunahuna. Og ang majority politikanhon ng panghunahuna, but John is introducing to the believers that Jesus has come as a Lamb of God who will be a sacrifice for sin, who will be crucified to the cross. Unya, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Kung naatay pagsalig ni Jesus, gilansang ang atong sala dito sa cross. Unya, sa dihang namatay si Jesus, gilubong ang atong sala, kauban ni Jesus. O sa dihang nabanhaw si Jesus, by faith, kita usab mabanhaw, makabaton o kinabuhi nga dayon. So, this is what John, gusto ni John, nga makorek ka na nga mga panghuna-huna, nga ang ilang mga huna, nga politikanon mabalhin dito sa espirituhanon nga pangunahuna mo align sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa propesya nga mauni ang mahitabo nga si Jesus moani, the Messiah will come not as a king, not as an emperor, not as an overthrower of government, but Jesus has come as a Lamb of God for to give His life for the sacrifice alang sa ato nga kaluwasan. So, ingon ana niya mga kinigugma kong mga kaigsunan, no? nga na-miss ang pagsabot. I really also do not know how come nga wala po nila ni masabti. Kay naabay mga scholars nila, mga Jewish scholars nila, nga nagtuon po sa pulong sa Ginoo, na ang mga scribe, nga murag trabaho nila magsulat, magpadaghan sa pulong sa Ginoo, pagsulat nila sa mga apokripa, pagsulat nila sa Turak, ilang yun ang gisulat. Gikan sa pirmiro, hangtod mahuman, pagkahuman na sad, sulat na po, aron ma-distribute siya nga mga pulong sa Ginoo. Unya, ila pong ginatunan, unsa gyud ang kahulugan na ini. But I really just do not know why they missed the point. But of course, naapoy na insakto gyud pod kayo sama ni John and the rest of those who believe on John and those who study the scripture that they were not misguided. In fact, kung atong tanawon ang mga wise men from the east, kung imong tanawon, wala sila ma-misguided. Because they study the scripture, pagkatao ni Jesus, miyanha sila, nagdala pa gani sila sa ilahang mga gasa. So,
atong tanaw, yes, the people of God has missed some point in understanding about the Messiah, pero na ay blessed few nga wala gyud ma-misguided, they understand what the Scripture and what the prophecy has said. Unya, of course, another group of people are the wise men from the east. Yeah, they stick on the Scripture and they come to worship the Lord when Jesus was born. So, muni mga hinigugma ko nga mga kapaglaom, that John was trying to correct the minds of those who has a misunderstanding about the nature, the work, the purpose, and the goal of the Messiah on coming here on earth. I like to read this from Ellen White. When at the baptism of John, John pointed him as the Lamb of God. So si John sa iya pang pagbautismo, iyan ang gisultihan ang mga tao nga Jesus is the Lamb of God. A new light has shed upon the Messiah work. The prophet's mind was directed to the word of Isaiah. He is brought as a lamb to the slaughter. Nga si Jesus, pagadaloon yun siya, nga usa ka karniro didto sa ihawan. And that very significant writing from the book of Isaiah, in Isaiah 53 verse 7, nga si Jesus ilansang dito sa cross. So actually gisulti na magunidaan ni John, pero ni Isaiah. Pero ato makita nga still the people of God on his time, the majority have missed this point. Na-miss gyud nila ni nga punto. Ang pangutana po sa ato, could it is possible nga we can also miss the point sa mga importante kaayo nga butang sa ato nga pagpangalagad karon o sa ato nga relasyon nga ni Ginoong Hesus. Instead, ma-establish nato ang usa ka intimate relationship with Jesus na divert kita makaigsunan sa uban nga mga butang. So, we can consider that very seriously sa ato pod nga pagpangalagad karon. In John chapter 1 verse 31, John the Baptist says, I do not know him. Si John nag-declare, I do not know him. So how then did John the Baptist come to know Jesus as the Messiah? So naun sa manghitabuha nga, nailhan niya nga si Jesus mo ang Messiah. The answer is that the Lord who sent John the Baptist was previously said to him. So ang Ginoo di ay nga nagpadala ni John the Baptist, nagsulti sa iya. Makita na to in John chapter 1 verse 33 to 34. Ang ingon ang Ginoo sa iya, upon whom you see the Spirit descended and remain in him, he is he who baptizes with the water. And I have seen and testified that this is the Son of God. So, ingon ang nagpadala sa iya, ingon si John, ang nagpadala sa iya, nagsulti siya. Of course, ang Ginoo yun nagpadala sa iya. Nag-ingon ang Ginoo, nga, John, kung makabautismo gani ka sa usa ka tao, kining imong mabautismuhan, imong makita nga ang Espiritu sa Ginoo manaog gikan sa langit, unya magpabilin nga na kaniya, kana siya nga imong nga gibautismuhan, nga this is he who baptizes with the water. Siya ni ang magbautismo sa Espiritu. So, now na-identify na ni John, sa diha nga nagbautismo siya ni Jesus, nga iyang nakita nga ang langit na ablik, unya ang Espiritu si Ginoo na naog sama sa usa ka salampati, dinadungog niya ang tingog sa langit na ingon, this is my son in whom I am pleased. Nadunggan ni John, nakita niya ang Espiritu si Ginoo nga nagpatigbabaw diha kang John. Now, si John is now very certain, sure na gyud kayo siya, nga kining ni ang iya nga gibautismuhan is the Son of God. Kaya ang Holy Spirit, ang Ginoo dito sa langit, nag-abri
sa mga panganod, nagtanaw, nakiguban ni Ginoong Hesus dito sa bautismo. Then John in verse 34, "And I have seen and testified that this is the Son of God." Now, John, para nakita nako dinhi, nga kini nga maong sitwasyon, mao na gyud ni ang very convincing point ni John, or mao gyud ni ang kanang makaingon yun si John nga wala yun na siya pagduha-duha nga si Jesus mao na yun ni siya ang kordero sa Ginoo nga gipadala kaysa dihang iyang ibautismohan ang nagsugo kaniya. I don't know, God may have spoke directly to John nga, John, og magbautismo ka, unya og naay mabautismohan nimo, unya ang Holy Spirit maggapaibabaw kaniya, mao na siya ang magbautismo og Holy Spirit. Ingon dinhi, "And he who baptized with the Holy Spirit and remain on him, and this is he who baptized with the Holy Spirit." Unya pagkakita jud niya niini, ingon si John, "I have testified." Clear na gyud kay ko, wala na ko'y pagduha-duha. O ang tanan nga ilahanan nga gipangita siguro ni John nga gisulti sa Ginoo sa iya in spirit or in person. Iyahan ang nakita nga sa iyang pagbautismo ni John. So wala ni Jesus sa diha nga iyan ay nakita, wala na siya pagduha-duha that Jesus is the Son of God. Mga kaigsunan, I just hope nga inyong nasabtan nga ang understanding sa mga Hudiyo nasayop, and John is trying to correct it, o si John na pamatuod, nga pinaagi siya iyang nga witness, sa iyang nga witness, nga iyang nga nakita ang Holy Spirit nga ni-descend diha ni Jesus sa baptism is a confirmation. And that is why, iyang giingnan ang iyang mga disciple, ayaw mo og gazilos, niya ito nag-bautismo dito, itong grupo ni Jesus, kay maog yun na siya ang Mesiyas, maog yun na ang Ginoo, so kitang tanan mo sunod nga na kaniya. Last portion, basahon ako sa itong lesson. Knowledge that Jesus is a Christ comes from God Himself through the convicting power of the Holy Spirit. This theme appears frequently in John. Salvation does not come from worldly philosophy, science, or higher learning. It comes only from God to a heart surrendered in faith and obedience in Jesus. So, si John is pointing his followers to Jesus. John pointing his disciple to Jesus. Nga moadto gyud ni Jesus kay si Jesus ra gyud mo ra gyud ang makahatag nato og kaluwasan. Ingon pa ni sa atong lesson, it comes only from God. Ang salvation dili nato makuha sa worldly philosophy, sa science, sa higher education, bisa pag-unsa imong kurso. It comes only from God to a heart surrendered. Kung mo surrender ta sa Ginoo in faith and obedience to Jesus, salvation ato nga mabatnan. Makaigsunan na upos na ang ato nga panahon. Akong lauman nga ang ato nga discussion ining gabi unak na amoy nakutlo. Dayon reviewhasa ninyo ang inyong nga lesson kay nagtuo ko nga sa inyong pag-review niini do na pa moy daghan pa ug dugang pa nga mga espirituhanon nga lesson nga inyong makuha makapalig-on sa inyo nga pag-alagad. Og ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Ako nasad mong paabuton nga karong Miyerkules gabi makita na sa tag-usab. O atong idoko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat nga ikaw naguban sa amo nga pagtuon ning gabiuna sa lesson. And we pray the Lord that through your Holy Spirit, the lessons that we have discussed, Lord, it will find place in our hearts, and the spiritual lessons that we can learn, we can apply it, and we can grow into a Christian maturity. And we can walk with you, Lord, by faith and leading us into Jesus, who is our Lord and Savior. And thank you that as we come
to our Lord Jesus Christ, we can be assured, the Lord, of your salvation. So thank you for Jesus. And Jesus, thank you for embracing us, accepting us, sinner as we are, and we can have salvation through you. Thank you for blessing us all together. And now as we go to our night rest and to the rest of other activities tonight, thy protection and goodness will be upon us all. I pray in Jesus' name. Amen.